Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Umulan o magyelo man, si Jesus pa rin ang susundan. Lumamig man ang daan, walang pipigil, walang pipigil, walang pipigil, si Jesus ang susundan. Umulan o magyelo man, si Jesus pa rin ang susundan. Lumamig man ang daan, walang pipigil, walang pipigil, walang pipigil, si Jesus ang susundan. Nasa'yo ang buhay na walang hanggan. Oh, nasa'yo ang tunay na daan. Oh, wala na, wala na, wala na akong hahanap-hanapin pa. Lumiliman ang ulan, humaba man ang gabi. Walang problema, walang problema, walang problema, si Jesus ang susundan. Nasa'yo ang buhay na walang hanggan. Oh, nasa'yo ang tunay na daan. Oh, wala na, wala na, wala na akong hahanap-hanapin pa. Nasa'yo ang buhay na walang hanggan. Oh, nasa'yo ang tunay na daan. Oh, nasa'yo ang buhay na walang hanggan. Oh, nasa'yo ang tunay na daan. Oh, wala na, wala na akong hahanap-hanapin pa. Wala na akong hahanap-hanapin pa kay Jesus. Wala na akong hahanap-hanapin pa kay Jesus. Wala na akong hahanap-hanapin pa kay Jesus. Good morning, Jesus! Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige, salamat sa Panginoon. Kumusta ba ang ating tulog? Sarap, ano? Salamat sa Diyos. Oo. Kami, masaya kasi kahapon pa kami dito sa center. Hindi ako nag-drive ng madaling araw para magpunta dito. Sige, kami po ay magsisimula sa isang panalangin. Pastor Fred, manalangin muna Amen. tayo. That stay in the presence of God.
dakila naming Ama, buhay at nakakaunawa ng lahat ng aming kalagayan. You can see our situations now. We need your revelation from the Bible. And we have to be illuminated, O God, to be illustrated of what's happening in our life because you love us so much. That the power of Holy Spirit, O God, anoint every words that you want us to speak this morning. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Yan. Kami po ay bumabati ng lubos sa lahat ng Comfy family, Comfy North, East, West, and South, lahat po ng mga nasa outreaches, ang aming mga manggagawa at lahat po ng mga families na uma-attend sa bawat outreaches. At dito po sa Metro Manila, ganun din po ang lahat ng ating mga manggagawa. At thank you Lord sa mga kapatiran na naka-online na nasa ibang bansa. Nakakatuwa nga, hindi ba? Tuloy-tuloy sila sa panonood o pag-follow sa ating GMJ at sa lahat ng ating mga gawain. Makikita mo, mas kwan pa nga eh. Dahil nga kami pong mga manggagawa ay na-assign sa iba. Pero kayo tuloy-tuloy po dahil talaga namang nakakatuwa po na makita yung nasusubaybayan nyo po ang lahat ng pag-aaral natin. Sige po, ang ating pong word ngayon ay manggagaling sa Isaiah 1:18. Yan. Babasahin po muna ni Pastor Fred at ipag-pray. Isaiah 1:18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. This is the message of the Lord. The Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga talatang ito sa tulong at grasya mo, Panginoon, that the power of those words be alive and come to pass in our lives this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige. Basahin rin natin yung ating scripture for the week. Ito muna po, Sa Psalm 71 verse 20, ang sabi po, though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again from the depths of the earth, you will again bring me up. Yan, ito po, natutuwa. Sa Tagalog po, ang sabi, bagamat pinaranas nyo ako ng maraming hirap, bibigyan nyo akong muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na muli nyong bubuhayin. Yan. Salamat sa Panginoon, nakakatuwa. Para yang, He lifted me up. Hindi ba? Parang yan yung isang music From natin. the miry clay. Oh, from the miry clay. Hey, Sige, John mamaya Philip. tayo. Sige, ito na muna, yung related dun sa ating scripture. He lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that is the reason why I sing and I shout. For Jesus came down, and He lifted me up, up. Thank you, Lord. Kaya ang Panginoon, Siya'y naparito para talagang yung mga paghihirap na yan, hindi natin kaya yan. Itong mundo na ito, paghihirapin talaga tayo. Pero si Lord, buhay na sagana at kasiyasiya. Sige, bago po kami magpatuloy sa ating worship, sa ating lesson na pagpapatuloy sa justification, meron po kaming isang awitin na alam ko na ito ay makakalugod sa Panginoon dahil worship natin siya bago tayo magpatuloy. We have come into this place and gather in His name to worship
worship Him. We have come into this place and gather in His name to worship Him. We have come into this place and gather in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ our Lord. He is all my righteousness. He is all my righteousness. There's nothing I can do but worship Him. He is all my righteousness. There's nothing I can do but worship Him. He is all my righteousness. There's nothing I can do but worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ our Lord. Loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit namin inawit yan? Dahil ang justification, yan po ang ating na-impute sa atin ang righteousness ni Lord. At yung kanyang loving kindness is always there. Mararamdaman mo. Pero mayroon akong isang question dito. Kasi sabi nga ganun doon sa Isaiah na binasa natin. Kahit gano ka pula ang iyong pagkakasala, sabing gano'n niya, gagawin ni Lord na white as snow. Kahit na yung red as crimson, it will be like wool. Maraming tao na, lalo na yung malalim o napakalaki ng nagawa nilang kasalanan, hindi nila matanggap pa rin yung justification na ino-offer ni Lord. Di ba, Pastor Fred? Andun pa rin eh. Nagda-justify sa sarili. Oo. Merong mga tao naman na pinangangatwiranan. Tandaan natin, ang Tagalog nga kasi dito sa justification, yung maging makatwiran ka, paging makatarungan, ang maging matuwid. Yun, yung isa pa, yung justification, pangangatwiranan mo. Di ba? Kumisan sabi niya, dina-justify mo pa yung kasalanan mo eh. Di ba? Yung parang kasalanan na nga eh. Ayaw mo pang aminin. Alam mo ang purpose noon? Oo. Dahil mahal sila ng Diyos. Amen. Hindi nais ng Panginoon na mawalay ang sino man tao sa Kanya. Thank you, Lord. Kasi yung mga tao na, kaya napakahalaga po na malaman natin talaga, o magbasa tayo. Kapag kasi nakipag-isa ka kay Kristo, hindi ba? Yung 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being, the old has gone, and new life has begun. Yung new life na yan, kinakailangan, ipagpatuloy mo, sabi nga ganon, kung may espiritong natanggal sa'yo, masamang espiritu, i-fill up mo yan ng mga word of God. Yan ang magka-counteract dun sa mga dati mong buhay. Kapag ka hindi mo itinuloy-tuloy yun, sabing gano'n niya, Satan is looking for a chance o a moment to devour. Sabing gano'n niya. Naghihintay lang yan para i-accuse ka. Remember, he is the accuser of the brethren. Kaya napakaraming tao na hindi matanggap fully itong justification kasi andun at the back of their mind, ina-accuse pa rin sila ng mga dati nilang nagawa. Hindi nila kasi naipipil up yung kanilang sarili sa salita ng Diyos. Alam niyo, isa sa napakabigat, lalong-lalo na yung mga religious. Isa po to sa isang nagkakaproblema na kapag ka nagkaroon,
na-encounter si Lord, di ba? Religious ka na eh. Malapit ka sa Diyos. Yun nga yung mga nagsasabing, wala naman akong inaagrabyado, palagi naman ako nagsisimba, wala naman, mabait naman ako sa kapwa, tumutulong ako. Andyan lahat ang good works. Pero nung malaman ng salita ng Diyos, nagkaroon ng personal na relasyon, edi gumanda na, iba na. Pagkatapos, ang isang napakabigat na nagiging problema kung bakit hindi matanggap na tunay, yung justification, yung righteousness galing sa Panginoon dahil doon sa mga minanang turo. Yung minanang kasalanan, and yun na yung kasalanan, yung minanang turo. Napakabigat po noon at the back of their mind, pag hindi ka nagawa ng ganito, Lumakad ka ng paluhod. Oo, tsaka yung hindi mo ni-recite itong ganito, hindi ka Mag-recite ka ng 50 Oo, ganito. yung mga memorized prayer. ganun. Oo. Pagkatapos, pag hindi ka alam nyo, isa yan sa napakabigat na kwan. Kaya nga kinakailangan malaman ng katotohanan. Dito po sa justification natin, napaka-importante na tayong mga bagong nilalang kay Kristo para maiwasan natin kung ano man yung ma-encounter nating difficulty o trouble sa ating pakikipag-ugnay sa Panginoon, ay malaman natin ang basis of what we are doing. Ako, sa akin na lang, sasampulan ko, Pastor, ha? Alam naman natin na nung kabataan ko, nung elementary, doon nawala ako sa mga madre. Ako'y, ang tiyahin ko, Magmadre. dati. Ang tiyahin ko, meron po siyang debosyon na inililibot namin sa bawat bahay. Alam nyo na yon, hindi ko nababanggitin. So, kasama po ako doon at talaga namang, ang nanay ko, basta may patay, nangunguna po siya sa pagdasal. Yan po yung aming mga dating gawain. So, nag-high school ako, pinasok ako sa exclusive school, sa mga madre. So, eto na ngayon, eto na naman. So, pagdating doon, nung andito na po ako, actually, nag-share ako sa isang prayer meeting. Ang sabi ko doon sa prayer meeting, ang nagkataon, ang worker namin doon si Mader, Sister Tess Biloria. sabi ko, para hong pakiramdam ko po kung kailan ako uma-attend ng prayer meeting, saka ako iniwan ni Lord. Sabi nga, hindi sila kumikibo. Sabi nga, kasi po, yung akin pong rosary, no? Yung po ay luminous. Pag pagkaho nasa madilim, yung po ay maliwanag. Bakit kapag kaho ako nagdadasal ng ganon, medyo gabi na, sa gabi, ayun ho ay talagang may guide ako dahil siya ang liwanag ko. Nung makita ko po, ang ginawa ko, inilagay ko pa po sa ilalim po ng kama namin para malaman ko kung bakit hindi na lumiliwanag. Parang ang pakiramdam po noon, parang mali yata itong ginagawa kong pag-attend ng prayer meeting. Kasi nga, bakit yung aking nakagis ng dasal, parang iniwan ako. Ngayon, ganon. Ang maganda doon, nagpe-pray naman ako. Pagkatapos, nanaginip po kasi ako talaga. Pinag-pray ko po na, sabi kong ganon, Lord, tama po ba itong nasamahan ko? Tama po ba akong nag-prayer meeting? Naginip ako. Napanaginipan ko yung wedding at Cana. Alam niyo, lumutang yung salita na. Kasi, alam niyo naman ang debosyon namin, nasa kung ano po yung sa aming eskwelahan. Ang mismong mahal na birhen ng ginabit ni Lord, sabi niya, do whatever my son tells you to do. Doon po, liwaliwanag, yun po ang nag-deliver sa akin. Doon sa akin, tama ka anak, naipakilala ka na ng ina ko kay Jesus. Kaya diretso ka na. Kaya sabing gano'n ng Mama Mary, sabi niya, do whatever my son tells you to do. Kilalanin mo siya sa pamamagitan ng Biblia. Andyan yan, magbasa ka ng magbasa. Kaya ako nagpatuloy magbasa. Ang dami ko po talagang nabasa, sa totoo lang. At yun po ang naging basis, sabi ko ang ganon, kung ito ang salvation ko, ito ang kaligtasan ko, dapat may basis ako. Dapat, kailangan ma-justify yung ginagawa ko. Ano ba tama ba to? Kaya nga noong
nandito na ako, sabi kong ganun, ito pala yun. Kaya napakarami pa po na mga kapatiran natin na nagtatanong, lalo na yung mga miidad na, hindi ba? Nung miidad na nakakilala sa Panginoon, nag-i-struggle po yan. Napakalalim po ng relasyon dun sa ating nakagisnan na pananampalataya. Pero ang maganda doon, ang nanay ko, sabing ganun niya, naghirap ako ng kawat patawarin ka. Ganon, naghirap ako. Yung pala, sabing ganun niya. Inabasa niya yung Hebrews 9:27. Once na mamatay ka na. Judgment. Kaya ang dapat ayusin, yung buhay mo ngayon, yung justification na binigay ni Lord, yun ang aayusin natin dahil isa sa meaning po ng justification relatively. Yan, ang hirap ako. Relatively, ang sabing ganon, ang pag sinabi mong relatively o ang meaning is comparatively, somewhat, or reasonably, or moderately, is a change in man's relation or standing before God. Okay. Yan, sige. Kaya tayo ay ini-encourage ni Pastor yung ating mission, vision, commission para ganap nating maunawaan yung ating kalagayan. We have our own identity. We are charismatic people. Ang charismatic po is a person recipient of the joy, gift, and graces of the Holy Spirit. Ito po ay katuparan doon sa Joel 2. Kaya ini-encourage namin kayo, baka tayo mawala roon sa topic natin, na pag sinasabi sa atin, para mabigyan linaw tayo doon sa ating kalagayan or our true nature and our true identity. Nag-o-offer po kahit na yung mga dating umattend, kahit na yung lalo na yung mga bago, para maintindihan natin kung saan tayo patungo as a charismatic people. Amen. Hindi tayo malayo. At sinasabi nga, doon sa ating binasa, kahit na anong dumi mo, kahit kasing pula ang iyong kasalanan, ang sabi doon, though they are red as crimson, they shall be like wool. Bigyan linaw po natin, kasi pag sinabi mong lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Pag sabi doong lust, hindi po ito yung huli. L-U-S-T. Sabi Sister Nilda, huwag ka namang masyadong sa sarili lang ninyo. Ano yung lust? Tama na, kayo na sumagot. Maliwanag po. Kayo na ang sumagot. Ano itong lust na tinatawag? Kaya ang kasalanan ito, para maunawaan natin lahat. May mga asawa tayong lahat. Yung mga babae, tulad nito. Ito yung inahalin tulad ng mga ibang mga ngaral. At ako naman sumasang-ayon. They are like filthy rags. Mapula. Ito ay dumadating sa mga babae in their monthly period. Nagkakaunawaan po ba tayo? Sabihin yung amen kung hindi naintindihan. Maya-maya, paliliwanag sister nila. Naintindihan ba nyo? Yes. They are like filthy rags. Dumadating sa mga kababaihan once a month. At dahil na napakapula
at talagang ayaw mo talaga, dis-explain sin. Ayaw mo talaga. Sino namang sino gusto ninyo? Yung buuan ng rugs. Gusto nyong Pagka, yan ang comparison, di ba? Comparatively. kasi ang sinasabi Yan ang doon talaga. comparatively, relatively. Kaya ipinaliliwanag sa atin yung kasalanan, hindi talaga kailangan kamuhian ang kasalanan, hindi yung nagkasala. At ang tao, nililinis ng Diyos kasi ang sabi roon niya, they shall be like wool. Iba na siya. When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, a new life has begun. Yung new wine, hindi maaaring ilagay doon sa old wineskin. Anong mangyayari? Puputok. It Magbaburst. will burst. Kung saan dapat ilagay, doon tayo. Dapat tayong ilagay sa pamamagitan ng Biblia, dahil ang Biblia ang nagsasabing, Fred, Nilda. Kahit na yung kasalanan mo napakabigat, ako ang maglilinis niyan. Thank you, Lord. Yan. Kaya nga, ang justification has to do with the change of our standing before God. Hindi na yung tingin ni Lord, hindi na yung tayo yung makasalanan because of what the Lord has done in the cross. Kasi napakabigat talaga. Ito po yung isang basis rin kung bakit ini-encourage ko ang lahat ng mga kapatiran na talagang magbasa ng Bible, i-underline o ilagay nyo po sa inyong mga notebook kung ano po yung mga sinasabi ng Panginoon. Kasi dito po sa Mark 7, ang sabi pong gano'n, sa verse 8, you put aside God's command and obey human teachings. And you have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. Doon po sa mga mana nating mga pagtuturo na mga naituro sa atin, hindi po natin kasalanan yan. Yan po ang itinuro sa atin. Kaya nga sabing gano'n sa Timothy, watch what you are teaching because if you do, you will save yourself and your listeners. Kaya ito pong mga namana natin, hindi po tayo may kasalanan, kundi yung mga nagturo po sa ating una. Kaya para mo malaman kung ano talagang tunay na God's law o ano yung pinagagawa ng Panginoon, ang basis nyo po is the Word of God. Tingnan po natin, ano ba yung tunay na sinasabing, how do you observe Sabbath day? Di ba? Ano ba ang tunay na Sabbath day? Kaya kapag alam mo ang salita ng Diyos, basahin mo Isaiah 58. Ano ba yung sa 10 Commandments na lang? Yan ay kinwa ni Lord, ikinompress sa 2 greatest commandment. Pero still, doon sa 10 commandments, makikita po natin na meron tayong mga binabiolate doon na kuminsan, yun po ang ginagamit ni Satan para ho tayo ay i-accuse. Pero tingnan po natin kung paano naman ni Lord inaayos yun, yung salita ng Diyos. Paano naman niya sasabihin, paano naman yung kapang-combat nga, di ba? Kasi bawat kasalanan, tandaan natin, ang medicine is the scripture. Kung ang sakit natin physically, ay merong nire-reseta ang mga doktor, ang reseta ni Lord, Word of God. Anong reseta mo kapag kaganyaan? Kasi, love, di ba, conquers many sins. Tandaan natin ang sabi rin ni Lord, lahat ng kasalanan ay kayang patawarin except the sin against the Holy Spirit. Yun, lahat ng kasalanan. Kaya kung ikaw man ay nakapatay, nangalunya ka, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay lahat na, naging false witness, lahat po yan pagka talagang humingi ka ng tawad, sincerely repent, na yung sa lahat ng mga nagawa mo, godly sorrow, Okay. Ito yung po ay kayang patawanin ni yung sin Lord. of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit is the power. Yes. The Holy Spirit convict us. So, yung mga taong puspos ng banal na Espiritu. Kaya pag magkakasala yon,
hindi na itinutuloy. The Holy Spirit has the convincing power Yes. for us na huwag nang ituloy kung ano man yung pagkakasalang yon. Kaya nga doon sa book of John, ni letter ni John, sabing gano'n niya, this is the difference between God's children and the devil's children. Yung mga anak ng kaaway o ni Satan, wala yan, walang conviction yan, tuloy-tuloy yan, mali, alam na nilang mali, tuloy-tuloy pa rin magkasala yan. Pero kay Lord, yan ang difference nga eh. Once na kinonvict ng Holy Spirit, hihinto Tayong na. lahat, Hihinto na. yung mga nakikinig, we are comforted by the Holy Spirit. Kaya hindi na natin tinutuloy kung ano man ang pagkakasala na naiisip natin, hindi na natin itinutuloy. At saka naihihingi agad ng tawad. Remember mga kapatid, we are not sin-proof. Andito pa tayo sa mundo eh. Nagkakasala pa rin tayo. Pero ang kagandahan doon, magsisimula ka pa lang eh, ito na ang banal na spirito eh. Oh, anak, bawal yan. Wag mo na ituloy yan. Yung mag-iisip ka lang, yun nga yung madalas. Pagka nag-iisip ako ng medyo masama sa kapwa ko, anak ng Diyos yan. hindi ikaw ang may likha dyan, hindi mo pinakakain yan. Oh, ang ganda kaya, yung at the back of your mind na nangungusap ang Panginoon. So, hindi ka na magsasalita o hindi ka na magkakaroon ng anumang feeling against anybody. Di ba? Para kasi, ang sakit nga talaga mga kapatid, lalo na sa amin, sa side na lang ni Pastor Fred, sa amin, yung mga pamangkin na talagang ginawan mo ng mabuti, kinuwan mo. Pagkatapos, here comes ngayon, maraming mga akusasyon, mga ganyan. Yung aking hipag talagang nag-iisa na. Pagkatapos, imagine mo, dalaga, walang kwan. Pagkatapos, makakarinig siya ng mga ganong salita. Makikita mo talaga yung paghihirap ng loob. Pero yun na nga, pag nakikita ko siya na kinocomfort siya ni Lord, alam mo, message sa akin ni Lord, ganito, ganito. Ay, natutuwa po ako kasi talagang si Lord lang. Paano nga, yung salita pa ni Pastor Fred, huwag mong hayaan na sila ang magpatakbo ng buhay mo. Oh, hindi ba? Yun lang yun. Kasi, ano bang kwan, huwag mong hayaan na sila magdala sa iyo sa impyerno. Ang sayang kaya, ilang taong ka nang praise the Lord, pagkatapos here comes, isang tao lang na magpapagalit sa'yo. Pagkatapos, yung pa magdadala sa'yo sa impyerno, ay, nakuan mo ka. Huwag na lang. Ay, hindi ko papayagan yan. Sayang kaya, hindi ba? Ang sarap kaya ng buhay na kay Lord. Kaya yun ang maganda eh. Kaya sabing gano'n niya, kapag lalo na mga kapatiran, kasama-sama tayo, ang saya-saya kaya, hindi ba? Doon ka, hanapin mo ang kaligayahan mo, seek your happiness in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Yun ang napakaganda sa buhay Kristiyano. Kaya sabi mong, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Yan. Mahaba yan, pero nararamdaman mo kahit saan. Nararamdaman mo sa buong katawan mo. Thank you, Lord. Sige. Kaya pinaalaala sa atin, minsan yung mga biruan, di ba? Pag nakikita tayo ng ibang tao, akala, yun na. Tayo nagkakasama-sama bilang Kristiyano. Meron kaming tinatawag na biruang pastor. Biruang ano man, pero hindi nadidinig ng ibang tao. Kasi sa amin, walang meaning kahit ano yan. Pag nakita ka ng ibang tao, because righteousness, yung nare-reckon yung righteousness, hindi ito nag-i-impute ng iniquity. Hindi nag-i-impute ng iniquity. Yes. Romans 4, 2-8. If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about it, but not before God. What does the scripture says? Abraham believed God,
and it was credited to him as righteousness. So, what's the key? Believe. Manalig ka sa Diyos. Tanggapin mo yung kanyang mga teachings. Sa Tagalog natin basahin, napakaganda kasi. Sabi niya, kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinasabi sa kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Kaya, yung righteous na yung justification, according to the language and usage of the scripture, is by faith yun. Yung ginawa, not by good works, but by faith. Katulad ng sinasabi dito sa Romans 4, 2-8. Yan. Kaya magsabi sa 8, sa 7, but blessed are those whose transgressions are forgiven, Yes. whose sins are covered. Sa 8, blessed is the one whose sins the Lord will never count against them. Yan, mapalad ang tao na ang kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Burado Imagine mo, na. burado. Ito nga ang napakaganda, mga kapatid. Si Lord, wag nating ituring na tao. Si Lord, hindi katulad ng tao na hindi nakakalimot sa diferensya ng tao, sa kung ano'y nagawa mo. Si Lord, burado eh. Kinalimutan niya na. Kaya sabi ko, Lord, ang bait-bait mo. Imagine mo kung gano'n. Ay, ano na kaya kami? Wala kaming kapag-asa. Kaya masasabi mong, thank you, Lord talaga. Kaya Grabe. ang Panginoon, nagkatawan tao, Amen. lalang ng banal na Espiritu. Very costly Santo. talaga yung Kaya kwan. pagdating doon sa Isaiah 7, ipapanganak ng isang birhen ang sanggol na lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, God Amen. with us. Dinungtungan pa rin niya hanggang sa Isaiah 9:6. A child is born unto us. A child is given to us. And the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Kaya tayo malayang nakakapamuhay ng may kabanalan at kapayapaan dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa bawat isang mananampalataya. Kasi tayo lahat ay nagkasala at hindi nakaabot. We all miss the mark. Kaya pag titingnan mo yung judge mo, kasalanan to. Kasalanan to. John Wesley says, I will pray for you that you do not commit sin. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo yung mga tao kasing hindi matanggap yung righteous or justification na pinag-uusapan natin ngayon, kulang ang pagkakakilala kay Lord. Hindi nila alam na si Lord ay isang holy God. He's a holy God, so He wants His people to be holy. Kaya itong justification, napaka-importante para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Kasi paano ka nga magiging banal kung palagi kang may nasa likod mo yung guilt, di ba? So, kinakailangan mo nang ma-justify ka, kinakailangan mo nang mawala. Kaya sabi nga ganon, to justify means to set forth as righteous, to declare righteous in a legal sense, to put a person in a right relationship. So, it is a question of relationship. Kaya yung relasyon natin sa Panginoon, ang sabing ganon, both character and conduct will be conditioned and controlled by this relationship. So, no real righteousness on the part of the person justified is to be asserted, but that person is declared to be righteous and is treated as such. So, ang ating pong righteousness na inimpute ni Lord sa bawat isa sa atin ay tunay. Tunay po to. At ito po ang strictly speaking, sabi nga ganon, it is the judicial act of God
So yung pagka sinabi mo judicial act of God, yung korte ng Panginoon, siya na ang judge, siya rin ang abogado. Kaya siya ang nagsabing not guilty. Kaya whereby those who put their faith in Christ are declared righteous in His eyes and free from guilt and punishment. Okay. Kaya yun na po ang Kaya naman sa Psalm pagkilala mo si Lord Psalm na siya ay 32. holy. Psalm 32 verse 2. Psalm 32 verse 2 sabi, Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no is deceit. no Oo. deceit. Kasi And talagang justification, that this means to set forth as righteous, to declare righteous, in a legal sense, to put a person in a right relationship with Him. Ang magiging result nito, right relationship between people or one another. sabi ni Kaya pag sinabi yung mga pinag-aralan natin, talagang magkakadugtong-dugtong talaga eh. Opo. Kaya kung kilala mo si Lord na siya ay holy, He wants all people to be holy. Sabi niya, be holy because I, the Lord your God, am holy. Kaya yung command niya is yung kabanalan, inire-require talaga sa atin. Sister, ang hirap kayang magpakabanal. Hindi mo nga kaya. Kaya nga, kailangan natin si Lord eh. Kung tayo lang di natin kaya, mga kapatid, pero tayo ay pinababanal ng Panginoon. Yan, hindi niya tayo kukunin kung hindi tayo talagang, hindi ba? Perfection yun eh. Kaya nga yung susunod na mga topic na sanctification, yun, yung sanctification of the soul, yung sanctification lahat. Kaya nga, ito ay kinakailangan pag-aralan. At tandaan natin, God is everywhere. Ito yung kapag alam mo na lahat ng ginagawa mo, kahit saan ka magpunta, sabi nga niya doon sa Jeremiah 23:23-24, walang makapagtatago sa Kanya. Kaya ito pong justification, tanggapin natin mga kapatid at paniwalaan. Huwag na tayong mag-doubt, huwag tayong padala sa mga tukso o mga sulsul ng kaaway. And He is powerful, kayang-kaya tayo ipagtanggol ng Panginoon. Doon sa 2 Peter 1-3. Kaya ito pong 1:3. And He controls everything. Walang bagay na hindi kontrolado ng Panginoon. Lahat po ng bagay, kayang-kayang gawin ng Panginoon. And remember, He is merciful and compassionate. Napakaganda nito. Imagine mo, ang Diyos na banal, nanaig ang kanyang pag-ibig, nanaig. Kahit na siya po ay holy, sabi nga ganon. Kasi hindi niya kaya talaga yung kasalanan eh. Because He is a holy God. But He is also a just God. And most of all, He is a compassionate God and a merciful God. Kaya, sabi ganon, mercy triumphs over justice. Kaya napakaganda, pagka yun ay natatandaan mo, yun ay nababasa mo, i-underline mo, isulat mo, yan ang panghawakan mo, ay Lord, kahit na gaano ako makasalanan, alam ko, pinatawad mo ko. Kaya unti-unti po, until the time na you will really, sabi ganon, bring me back again the joy, para ka na si King David. Bring me back again the joy. Bring me back again the joy that comes from your salvation. Ang hirap nga kasi pag nagkasala ka. Bring me back again the joy. Give me back again the joy. So, strictly speaking, justification is the judicial act of God. Hindi po tayo ito. Ang Panginoon. Whereby those who put their faith in Christ are declared righteous in His sight and free from guilt and punishment. Mahirap na mumuhay sa sa past. Kaya ang sabi ng Santa, do not cling to the event of the past. Binago ka na eh. Bago na ang lakad ko
bago na ang buhay ko. At ang ilaw na ito, nagmumula sa ating Diyos. Ang sabi niya, I am the light of the world. I am the salt and light of the world. And that is the difference. Kaya tayo ngayon, meron na tayong new relationship with God. At ang sabi ni Paul kay Timothy, my son, Timothy, kino-confirm niya yung kanyang relasyon doon sa kanyang tinuturuan na ang mga tao'y huwag kang mag-alaala. Mahal kita. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang mga salitang ito hindi nakakapanghina. Nakaka-encourage talaga. Lalo-lalo na kapag ikuwi na siya, parang malayo ang Diyos sa akin. Kung kailan ako lumapit, kaya meron librong when God seems to be far away. Ang itinuturo sa atin, malapit ang Diyos sa ating lahat. 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, si Lord ay nadoroon. At si Lord ay nadto sa ating kalagitnaan. Yan, batiin naman natin ang ating mga birthday celebrants. Purihin ang Panginoon. January 25, sila po ay nagbe-birthday ngayon. Si Sister Aji Manggao, Sister Dit Rivera, Sister Caitlin Walde, Sister Sofia Baez, Sister Pauline Arceo, Sister Jeline Mondela, Sister Elvira Nario, and Sister Grace Di Mayakyak. Ba? Marami tayong birthday celebrants ngayon. Thank you, Lord. At si Sister Angie ay isa sa ating mga youth sa Quezon City. Yan. Happy birthday. Batiin natin sila, Brother Bong. Purihin ang Panginoon. Yan, sige. Thank you, Lord. At tayo po ay may announcement. Ang ating pong election will be on para sa bagong board of elders sa Comfy is February 10, Saturday. Dito po sa Comfy Worship Center natin gagawin. 7 a.m. to 3 p.m. Ang sabi po ay kung maaari ay present tayo personally. Iwasan ng ating proxy. Pero kung hindi naman talaga maiiwasan, ay ang isang member po ay entitled lang sa isang proxy. Kaya kung marami kayong sa ibang member natin ibigay yung pagpo-proxy, kung medyo marami-raming dapat mag-proxy, ano? Para lahat po ay makaboto sa ating bagong kwan. At pakinggan natin rin ang ating repeat new song of the week, si Jesus ang Kasama. This is composed by Sister Auring de las Alas at arranged by Brother Arnold Pangilinan. Sige. Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba. Di dapat
iiwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Iiwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Si Jesus ang pastor ng buhay, kay Jesus walang pagkukulang. Ang habangan natin ay aapaw, sisila'y di mawawala. Iiwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Iiwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Tayo ay kanyang sasamahan. Tayo ay kanyang sasamahan. Tatlong sikat. Yan. Kinunang po yan sa Comfy Beach. Gusto niyo po ba sumali? Yan. Oo ba? Sa Saan? atin, di ba? Yung sa atin nga, sabi ko nga yung inilagay ni Pastor na kuwan eh. May beach din kami sa kwarto eh. Eh baka ako mag-tsunami. Malunod kami. Aba natutulog, baka biglang kuwan. Sabi mo na. Marami na i-invento, Sabi, no? taas mo yung beach. Bakit? Kapag doon ako, mahulog ako dyan. Ayan. Nagkakatuwa po kami. Masaya naman araw-araw. Thank you, Lord. Kasi itong method of justification, alam niyo yung mga pamamaraan para tayo magkaroon ng justification. Negative po yan kapag ka by works. Never, hindi ba? Hindi pasado, hindi approved by the Lord. Sa Romans 3:27, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law we become conscious of our sins. Yung pong batas, sinasabi lang sa'yo, nagkasala ka. Pero hindi ka gagawing banal niyan, hindi ka gagawing righteous. So, makuan po, naipaliwanag na natin nung una pa natin last Thursday, na ang batas ay, holy. Yan. At ang batas ay hindi burdensome. It's not burdensome. Pero it It's doesn't perfect. make you, It's oo. pure. Hindi yun na magdi-declare ng righteousness sa harap ng Panginoon. Kasi wala nga nakasunod sa batas. Yan. Kaya, pero positively, yun po yung pamamaraan ng justification is by God's grace. Yan. Pastor, by God's grace. Ikaw na. Naalaala ko yung tatlong sumayaw eh. O, sige. Okay. Pwede ka, sabi, Pastor, pagka raw kasama ka. Pero, Kayo raw. Oo kasi nga. sasayaw pupunta sa beach. Eh, gusto barong. Mabuti na lang merong mga ano tayo, mga kaibigan natin sila eh. Kaya natin sila tinuturuan. Ayun. Not only reality, but the truth will set us free. Amen. Bugi. Yan. Masaya. Ano nga kaya, no? Baka sabihin ganun, wag na. Baka wala nang maniwala sa atin. Pagka mga pastore na ganyan, gano'n, baka mamaya hindi na maniwala sa atin. Gusto mo? Sige na. Positively na, by God's free grace. Ikaw Sa na origin.
Sa Romans 3:24 and 7, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Pag sinabing freely, ay, talagang, it denotes that it is granted without anything done on our part to merit such justification. Wala ka naman ginawa eh. Freely, sabi nga niya, all are justified freely. Kaya wala kang ginawa. From the contents of this epistle to this point, it must be clearly evident that if man, sinful and sinning, are to be justified at all, it must be by His grace. Kaya, I live by your grace alone. It's no longer I that live, but Christ lives in me. Hindi na ikaw. Yan. Talagang hindi na ikaw. Si Lord na lang. Kaya kasama yung ganang, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me, and gave Himself for me. Yan. Ganyan po. Para ikaw ay lumigaya, para madama mo lahat yung justification, Lord. Pagkakantahin mo yung lahat na nagsasabing, you are free. Diba? Pagka medyo may sinasabi sa iyo yung kaaway, I am crucified with Christ. Gano'n. Kumakanta ka at saka kumukod ka, sundalo ka na ni Kristo eh. Kaya wala nang magagawa ang kaaway. Kasi by the blood of Jesus Christ, it is the ground of justification. Talagang ito, sabi nga sa Romans 3:24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Being justified through the redemption in Christ Jesus para pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. Hindi tayo, iisa lang po ang napako sa cross. Ka na Para magpapako. tayo ay maligtas. Si Lord lang. Huwag ka na magpapako. It is Oo. finished. It is finished. Kaya, sabing ganun doon sa Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Kaya, much more than being now justified by His blood means talagang complete. Complete mga kapatid. Walang maidadagdag pa, wala nang maibabawas, kundi talagang by the blood of the Lord. Sabi ganun, yeah, it's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. Walang katapusan itong mga awitin na to. Pero, ang kagandahan doon, nalalaman mo kasi. Kaya alam mo na the blood shedding of Christ is here connected with justification. It is impossible to get rid of this double idea from this passage. Hindi mo pa maaaling kwan. The shedding of the blood is connected with justification. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, mga kapatid. Kaya sabi nga the sacrifices of the Old Testament were more than a meaningless butchery. Before, talagang lahat ng animals, hindi ba butchery yun eh? Papatayin. Pero this time, it takes only one man, our Lord Jesus Christ. Siya lang ang ipinako, siya lang ang nagtigis ng kanyang buhay at ang kanyang lahat ng dugo niya. Imagine mo na tatandaan ko, yung Holy Week, nagkaroon tayo ng isang topic na bawat dugong na tumigi sa katawan, magmula sa ulo hanggang paa, may meaning. Di ba? Grabe, natutuwa ako doon, pati yung kanyang yung pako sa kamay, pati yung mga paghihirap natin, pati, di ba? Natutuwa ako doon sa pag-aaral na yon. Sana ay maulit. Kasi, from here, sa ulo, yung mga worries, yung mga yun, natanggal. Sa kamay, yung finances natin, yung mga, ang galing kaya. O, pagka nalaman mo na lahat,
lahat, walang pinatawad si Lord eh. Lahat tinanggal niya. Wala ka na masasabi pa. Kaya sabi niya, the great sacrifice of the New Testament, which is the death of our Lord, was something more than the death of the martyr. Men are justified by His blood. Kaya sa ating sa panghuli, sa justification, kinakailangan maniwala ka lang. Believe. In Christ. Believe in our Lord Jesus Christ. That is the one condition of justification. Pag hindi ka naniwala, baliwala. Kinakailangan tanggapin mo at panampalatayan mo. As it is written, sabi nga sa Romans 3:10, no one is righteous, not even one. Wala namang naging righteous eh. You can only be righteous before the Lord kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesus. Siya lang ang ating righteousness. Kaya sabi ko nga gano'n siya, He is all my He is all my righteousness. There's nothing I can do but worship Him. He is all my righteousness. There's nothing I can do but worship Him. He is all my righteousness. There's nothing I can do but worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ our Lord. So, kailangan tayong manalig sa ating Panginoon. Galatians 2:16. Know that that person is not justified by the works of law, but by faith in Jesus Christ. So, you to have put our faith in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Romans 3:26, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justified those who have faith in Christ Jesus. Romans 4:5, however, to the one who does not work, but trust God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Kaya yung ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon, kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa atin, we live in Christ, L-I-V-E, do not leave Christ. Huwag kang aalis, huwag kang bibitiw. Manatili ka sa Kanya. If you remain in Him, and His words remain in us, answered prayer ka, kapatid. Do you want to have an answered prayer today? Ang mga salita ni Lord, hindi babalik sa Kanya nang hindi nagaganap ang layo nito. His ways are not our ways. Kaya tayong lahat, sa pananalig sa Kanya, ano man ang nangyayari sa buhay, ano man ang nangyari noon, do not cling. We have now a new life. So, in conclusion, Romans 8:33-38, who will bring any charge against those whom God has chosen? Pinili tayo ng Diyos. Hinirang tayo ng Diyos.
ibinukod tayo ng Diyos. It is God who justifies us, who then is the one who condemns. No one can condemn us. Jesus Christ who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Hindi lamang tayo nasa piling niya. Pinapanalangin pa rin tayo ng Panginoon up to this time. Who can separate us from the love of Christ? Shall trouble? Shall hardship? Or persecutions? Or famine? Or nakedness? Or danger? Or sword? As it is written. For your sake and for my sake, we face death all day long. Who are considered as sheep to be slaughtered. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future or any powers can separate you and me from the love of God. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. God loves you, and the result, you love me. In Jesus' name, amen and amen. Let us pray. Thank you, Lord, for the unmerited favor that you have given us. Ikaw na nagsimula ng magandang bagay sa aming lahat, O Lord. Tatapusin mo ito. Through the power of the Holy Spirit that is in us. Magagawa namin ang lahat ng ito. Because you care. You love us. That you will never leave us nor forsake us wherever we go, Father. As you have given us the Great Commission, you will be with us wherever we go. In Jesus' name, we pray. Amen and Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit muna sa'y pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. God bless everybody. Bukas po ay meron pa tayong GMJ. Thank you, Lord. Bye. Amen. Second Timothy 2:2. Hallelujah.